ng mga patotoo na nagbago ang kanilang buhay. Dumating sa punto, kaibigan, gusto ko ring maranasan, baka yun na lang yung huling pagkakataon o huling solusyon na masalba pa yung buhay ko. Kaibigan, hindi ako binigo ng Diyos. Pumunta ako sa isang church kung saan doon ako dinala nung unang pagkakataon at pumunta ulit ako sa pangalawang pagkakataon nung ako'y meron ng matinding problema at hindi ako binigo ng Diyos. Naramdaman ko yung presensya niya doon. At kaibigan, kinausap ako ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, kung ipaglilingkod ko ang buhay ko, pagagalingin niya ako. Kaibigan, umiinom ako ng gamot no, nagtitake ako ng mga legal drugs na reseta ng doktor na pampakalma ng isip. Wala po kaming kaibigan lahi na merong sakit sa pag-iisip. Wala kami sa pamilya namin o lahi namin, generation namin na ganon. Ngunit bakit dumapo sa akin na wala naman akong ganong history? Sapagkat kaibigan, bunga ng mga kasalanan na ginawa ko noon. At dahil hindi ako naniniwala sa Diyos, binago ng Diyos yung pananaw ko. Pinagaling ako ng time na yung kaibigan, naranasan ko yung kakaibang kapangyarihan ng Diyos na bumaba sa katawan ko. Kaibigan, nagkaroon ako ng control sa pag-iisip na hindi ko malaman kung paano ko nakokontrol yung isip ko. Kaibigan, paano ko na nagagawa na i-manage yung problema. At sa madaling punto, madaling sabi, habang ako'y nagpapatuloy sa church, nakikita ko yung unti-unting pagbabago. At nagkaroon ako ng lakas na loob na mabuhay muli. At marami ng pagbabago sa akin ngayon, kaibigan. Ako po'y nagkaroon ng asawa, kapwa Kristiyano, naglilingkod ngayon, meron ng maayos na trabaho at nagpapatuloy at hindi ko rin alam na matututo akong magsalita sa harap ng maraming mga tao na dati mahiyain. At ngayon, kaibigan, mamaya may pasok kami. At ito, kaibigan, dala-dala ko hanggang ngayon sa edad kong ito na ako'y nag-birthday kahapon. Nang Diyos ay kasama ko sa aking buhay. Mula nung tinanggap ko siya, pinagaling ako ng Diyos. Itinigil ko yung gamot na mahal na gamot na araw-araw kong iniinom na maintenance. At tinapon ko yung kaibigan na nampalataya at ngayon lubos akong pinagaling. Kaibigan, marali ikaw yan sa panahon natin ngayon. Laganap ang maraming mga pangit na pangyayari sa buhay, dagdag pa yung mga personal nating problema, mga nababalitaan natin sa ating bayan, sa ating mga kapwa, mga tao, mga problema o mga sakuna, mga krimen, mga bisyo na hindi na talaga mapigilan, na kaibigan, na rumaragasa, na mga kasamaan na hindi na mapigilan ng tao, ngunit ang Diyos na makagawa. Kaibigan, nais kong sabihin na merong sinasabi ang Panginoon sa aklat ng Biblia. 2 Timothy verse 3, 1-7, sabi ng Panginoon, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y, mahal ko kaibigan, pakinggan mo po, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin, sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito nangangagapang sa mga bahay at binibihag ang mga babaeng haling nalipos na mga kasalanan. Hinihila ng mga iba't ibang pita na laging nasisipag-ngaral at kailanpaman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang binabanggit, kaibigan, ng salita ng Diyos. Noon pa lang alam niya na ang mangyayari sa ating panahon. Kung bakit nasa huling panahon na po tayo, kaibigan. Sinasabi ng Panginoon, huling panahon na ito, maraming mga tao magiging mas lalong masama. Sino makakapigil, kaibigan? Hindi makakapigil ang pamahalaan, hindi makakapigil ang gobyerno, ang pamilya mo, sapagkat yan ang nakalagay sa Biblia. Ngunit ang makakapigil nito, kaibigan, ay ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang salita. Na kinasihan niya anumang salita na papagbibigkasin ng isang tao na manggagaling sa Biblia ay kinasihan niya ng kapangyarihan. Pag narinig po ng tao ito, narinig ng isang tao na naglulumuplob sa kasalanan, ay merong pagkakataon na siya'y posibleng maligtas o masalba ang kanyang buhay sapagkat merong kapangyarihan ng salita ng Diyos. At yun pong nangyari sa akin, kaya ako nakakilala sa Panginoon. Kaibigan, na nakakamtan ko na nung bata pa ako yung mga kailangan ko, napupunan ng magulang, kaya hindi ako, kaibigan, nakakaisip na naghirap ako sa buhay dahil nasa kalayawan ako.
wala akong time na maglingkod sa Diyos. Ngunit bakit ganun yung nangyari sa buhay ko? Nagkaroon pa rin ng pagkakataon na makilala ko ang Diyos sa halip, kaibigan, na nasa pagkakataon na nasa akin na napoprovide na sa akin ng lahat. Dahil kaibigan, ng Diyos lang ang nakakaalam ng buhay natin. Kaya ikaw yan, marahil dumating sa punto sa ganyang edad, ikaw ay ama ng tahanan, ina ng tahanan. Alam mo na ang maraming karanasan sapagkat nauna ka na sa amin. Ngunit kaibigan, naranasan mo ba na papasukin ng Diyos sa buhay mo kahit minsan lang? Kamusta ang relasyon mo sa Diyos, kaibigan? Ito ba, kaibigan, ay gumagana pa? Meron ka bang relasyon sa Diyos? Nakakausap mo ba siya palagi o madalas? O sa katotohanan, kaibigan, wala tayong time sa Diyos. Yun ang nakakalungkot sapagkat pag oras na tayo binawian ng buhay, walang ibang maiisip ang tao sa huling hininga niya kundi ang Diyos. Kaibigan, ngayon pa lamang na tayo'y malakas, gawin na natin ang para sa Panginoon. Gawin na natin, kaibigan, ang buong lakas, tiwala natin na ipaglingkod ang buhay natin sa pamamagitan ng pagsama sa mga pangaral, pagpunta sa church, pakikipag-usap sa Diyos. Yan ay isang malaking bagay na isang paglilingkod din sa Panginoon. At ngayon, hindi ko napapakatagalin pa, marahil ikaw yan. Sabayan mo ang aking sasabihin. Ito'y panalangin ng pagsisisi, panalangin sa mga bago pa lamang na hindi pa nakakatanggap. Sabayan mo na mula sa puso mo to, mahal kong kaibigan. Repeat after me, ako lamang po ang magsasalita. Ngunit sabayan mo na mula sa puso mo. Huwag mo intindihin ang nasa paligid at mananalangin na po tayo. Handa na po tayo, mahal kong kaibigan. Maikli lamang po ito. Sabayan niyo, sabihin niyo po sa inyong bibig, Panginoon, marami pong salamat, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-asang iniaalok. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan mula pa nung pagkabata hanggang sa edad ko ngayon. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbalik ako po ay makasama dyan sa langit. At tulungan mo rin po ako na aking masunod ang iyong kalooban. Salamat sa aking napakinggan sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan, kaibigan, maikli lamang po na panalangin, ngunit merong binuksan ka, kaibigan, na pagkakataon upang makasama mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil, kaibigan, karaniwan lang naman, ang isang Kristiyano, merong Diyos. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ganun pa rin yung buhay, nagpapatuloy. Ngunit may malaking pagkakaiba na ang isang tao ay kumilala sa Diyos sapagkat meron kang sasandalan sa oras ng problema.